Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ganun na rin yung ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron tayong maganda pag-uusapan today. Ito ay importante para sa ating lahat sapagkat yung ating sistema sa politika ay sa tingin ko unti-unti talagang napupunta sa pagkabulok. What? Pero hindi pa tayo nawawalan ng pag-asa, kailangan nga lang pare-pareho tayong kumilos. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, para po doon sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at paki-share na rin po nang sa ganun lumaki ang ating community at maraming makaalam nitong ating mga discussions dito sa ating munting channel. At of course, bago tayo magtuloy-tuloy, yung ating usual EJ Morse prayer para i-remind natin yung ating mga politicians, yung ating mga public servants na gawin ang kanilang trabaho ng tama, magserbisyo ng tama. At related nga po dito yung ating discussion for today, na kailangan natin magtulong-tulong, kung hindi talaga namang mapupunta na sa pagkabulok ang ating gobyerno. Ito na po ang ating EJ Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid. Di namin kayo tatantanan. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, itong ating discussion ngayon ay tungkol pa rin sa ating gobyerno. Of course, yung ating kasalukuyang presidente ay hindi naman natin pwedeng sabihing walang ginagawa. Maayos naman ang paghawak niya. Bagamat may ibang mga agencies ng gobyerno na dapat nating pagtuunan ng pansin. Katulad na lang itong Senado. At alam ko na malaki at malawak ang dapat ayusin when it comes to corruption in the government. Oh, no! But for the meantime, focus muna tayo sa Senado. Dahil ito ang isa sa pinakamalaking gastos ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino. What? At uulitin ko na ang gastos natin sa isang senador base sa nakalagay diyan sa website ng COA, ito ay umaabot ng 90 to 100 million per year. What? Per year po yan, ha? Kada senador. Oh, no! Yan. Kada senador. Of course, kasama na dyan yung sweldo ng mga senador na naglalaro sa 260 to 300,000 a month. Kasama na yung mga sweldo ng mga empleyado, expenses sa mga gamit dyan sa opisina nila, sa operations nila dyan sa office, at alam niyo pa yung napakalaki, milyon-milyon na allowances for meetings and conferences. Sa bawat senador po yan. 90 to 100 million kada senador. Kaya po dapat sulit yan. Dapat po ang ilalagay natin dyan ng mga senador yung may pakinabang ang taong bayan. Marami po tayong nakikita dyan na talagang walang pakinabang. Pero nagtataka naman ako bakit ibinoboto pa rin ng mamamayang Pilipino. Baguhin na po natin yan. Magtulong-tulong tayo. Can you imagine? Para sa isang kengkoy diyan sa Senado, gagastusan natin ng 100 million per year. At sa isang term na 6 years, 600 million po yun. 600 million kada senador. Sa 6 na taon, sa isang term. Yan po ay walang pili. Kasama na dyan yung magagaling, may ginagawa, at kasama na dyan yung kengkoy.
Samantalang tayo mga ordinaryong mamamayan, minsan kahit halagang 20 pesos na fishball, nagdadalawang isip pa tayo kung bibili tayo. Ganun po kalaki ang diferensya. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang dami dyan na mga walang qualifications, kinakapalan ng mukha, tumatakbo bilang senador. Yan po ang dahilan. Dahil naumpisahan na ng iba, ng ibang kengkoy. Can you imagine that? Tayo, bibili ka lang ng merienda, banana Q or anuman na merienda, minsan nagdadalawang isip pa tayo. Samantalang itong mga ito, ang sasarap ng buhay pero walang ginawa kundi magkengkoy. Yan sa Senado. Pati nga tingala sa kisame, pasuklay-suklay ng bigote. O kaya nananahimik na lang doon sa malamig na opisina nila, pakain-kain ng merienda doon sa hearing, at bossing na bossing ang pakiramdam nila. Tapos, siguradong-sigurado ang monthly sweldo at may malalaking allowances. Oh, no! At may mga bonuses pa yan, baka hindi natin alam. Ganyan kasarap ang buhay. Pero, walang kaalam-alam, walang pagsisikap at walang contribution sa lipunan. Samantalang ang maraming Pilipino na may kakayahan, may talino, at gustong makatulong ay walang magawa dahil hindi sikat. Yun po ang sinasabi ko, mga kapatid, mga kababayan. Yun po ang dapat natin pagtulong-tulungan. Huwag tayong padadala sa kasikatan. Huwag tayong madadala sa kapugian. Kawawa tayo, unti-unti nang nilalamon ng kabulukan ang ating Senado kung pababayaan lang natin ganito ito. Kaya nakakadismaya na padami ng padami ang mga nakakapasok sa Senado na walang kakayahan na maging senador. At dagdag gastos nating mamamayang Pilipino na walang gagawin at walang contribution para sa ikaayos ng bansa natin. At ang mas masaklap pa, yung malalaking partido na may panggasto sa campaign, naguunahan pa para kunin sa hanay nila yung mga sikat na kahit alam nila, walang maiaambag sa ating bayan. Sakit po nun. Ito ay sa dahilang gusto nila lamang sila sa bilang doon sa Senado. Oh, no! Bihira din sa partido ang nag-iisip ng ikabubuti ng bayan kundi kung ano ang makabubuti sa kanilang partido. Pero alam niyo ba kung tutuusin, sa panahon ngayon ng technology, dapat kung gugustuhin natin, may laban na tayo para hindi tayo madala sa kasikatan at pagiging kilala at sa may mga perang puhunan para makapagkampanya nationwide. Yes po. Yung old politics at yung old style na campaigning na yung malalaking politician lang at yung malalaking partido lang ang nakakapag-afford ay posible nang talunin. Marahil ito na yung ibinibigay sa atin ng Diyos na sagot at solusyon kung paano natin maisasaayos ang gobyerno natin na ang magpapatakbo ay yung tunay at karapat-dapat at yung may qualifications. Yung hindi pagiging aksaya lamang ng pera ng mamamayan at yung tunay na kagustuhan ng nakararaming mga Pilipino. Opo mga kababayan, ang social media ang kasagutan. Ang social media gaya ng Facebook, YouTube, TikTok at iba pa ay tila bigay sa atin ng Diyos upang ang ordinaryong mamamayan ay tunay na magkaroon ng boses sa pagpili ng mga taong mailuluklok sa pwesto.
At alam nyo ba, lamang dito ang kabataan. Ang mga millennials at yung kung tawagin ay Gen Zs. Sila ang mas mga aktibo sa social media. At sila din ang lamang sa numero pagdating sa dami ng registered voters. Ito yung sektor na youth na kasama dito sa millennials at Gen Zs. Alam nyo ba na ang millennials at ang Gen Zs ay may ganitong breakdown. Ang millennials ay umaabot sa humigit kumulang na 23.5 million registered voters. Ang Gen Zs naman ay umaabot sa 16.7 million registered voters. What? At ang total po niyan ay 40.2 million registered voters. Wow. Ang total registered voters natin ngayong 2025 ay roughly 68 million people. Ang ibig sabihin nito, ang millennials kasama ang mga Gen Z ay nasa 59% ng total voting population. Ganun po kalaki itong youth sector na tinatawag natin kabilang dito sa millennials at mga Gen Zs. At ako ay naniniwala na ang age brackets nitong millennials at Gen Zs ay yung ages na kung saan lamang dito yung meron pang tinatawag na idealism. Yung naghahangad ng tunay na pagbabago sa klase ng ating pamahalaan. Kaya ko po ginawa itong episode na to upang katukin ang mga kabataan, ang mga nabibilang sa millennials at Gen Zs na nakalalamang sa bilang ng mga botante. Palala po ng palala ang sitwasyon ng ating politika. Ginagawa na lang pong katawa-tawa ng mga taong walang konsensya at walang kakayahan sa public service at lalong-lalo na sa paggawa ng batas. Kaya lang, meron silang puhunang kasikatan. Oh no! Yun po ang masaklap at masakit na katotohanan. Oh no! Marami pong taong mas qualified, mas may puso sa paggawa ng tamang trabaho, may knowledge, para dyan sa Senado. Kaya lang kulang sa pera pangkampanya at walang partido na tutulong sa pag-ikot sa buong Pilipinas. Mas deserve po nila ang ating tulong. Sila po ang dapat iluklok natin sa Senado upang makitaan natin ng unti-unting pagbabago ang ating gobyerno. Malaking pagkakamali po ang ating mga nakaraang pagboto sa mga taong hindi kwalipikado. Nakikita naman po natin yan. Siyaan sa Senado. Kaya dyan lang po ako nagpo-focus ngayon muna sa Senado. Yan po ang kitang-kita natin. At napakalaki ng gastos natin. Oh no! At kayo, aming mga kabataan, ang pwedeng maging susi sa inaasam nating pagbabago. Ang tulong po ninyo ang magiging game changer. Panahon na para kumilos kayo at panahon na para ipadama nyo sa bayan ang inyong desire na mabago ang klase ng politika na unti-unting kinakain ng kabulukan. Again, to the young people that belong to the millennials and Gen Z generations, magtulong-tulong po tayo kasama ang mga older generations na gustong sagipin ang ating malapit ng mabulok na sistema sa gobyerno, particularly sa Senado. Through this very powerful social media like TikTok, Facebook, and YouTube, ikampanya po natin ang mga taong naghahangad na makatulong subalit kulang sa kasikatan,
pero lubos na may puso at kaalaman. Huwag na natin ibalik ang mga politikong sikat, kilala subalit walang hangad kundi pang sariling kapakanan at nagtataguyod lang ng mga hinahangaan nilang personalidad. Yung mga taong may kasong korupsyon, mga taga-suporta ng China, mga kumakampi sa politikong napakalalaki ng kasong hinaharap. Huwag na po natin ibalik yung mga ganyang klaseng politiko. Na sila po ay nagkakamutan ng likod. Sila po ay nagtatakipan ng kanilang mga kabuktutan. Mga ginagawang kasalanan sa bayan. Huwag na po natin silang ibalik sa pwesto. Magtulong-tulong po tayo, pakiusap ko po. Kung ayaw ninyong tuluyan ng mabulok ang gobyerno ng Pilipinas. Subukan natin ang mga taong gustong umupo sa Senado na may ipinapakita ng tunay na serbisyo o may ipinakita ng tunay at tapat na serbisyo. Meron din naman mga ilan-ilan dyan na nagpakita na sa mga nakaraang panahon sa kanilang mga inupuang pwesto ng tunay na serbisyo at pagiging matapat. Ganon din ang mga bagong mukha na may maayos na plataforma. May mga pinag-aralan, disente at may pinapakitang katapatan. Meron ding pinapakitang sipag at magandang hangarin para sa bansa. Yun naman po ang ating bigyan ng tsansa. Huwag na po tayong padala sa kasikatan, please. Ang tagal na nila dyan sa pwesto. Ginagastosan natin ng 600 million in one term, 6 years. 600 million, mga kababayan. Nakakarimarim yan. Tapos makikita mo kung ano pinagagawa lang nila. Hindi ba kayo nanghihinayang sa pera natin, mga kapatid, mga kababayan? Ang daming pwedeng paggamitan ng pera na yan. Kesa ibayad natin doon sa mga klase ng senador na pati-hati-haya lang sa upuan, pati nga tingala, sa suklay-suklay ng bigote, pamerienda doon sa mga hearing. Ang iba naman dyan, ang tatahimik lang. Bihirang makita sa mga hearing dyan sa Senado. Nagpapalamig lang sa bahay nila, nagpapalamig sa mga opisina nila. Mga kapatid, mga kababayan, hindi po naman siguro masamang subukan natin ang mga taong bagong mukha na sinasabi natin kumpara sa mga nakita natin na mga nasa pwesto ngayon na walang naipakitang maayos at matapat na serbisyo. Mga taong daan-daang milyon na ang ginastos natin na kahit konti ay hindi naging sulit para sa ating lahat. Kahit po isang kusing ay wala akong kita dito. Ang gusto ko lang po ay huwag tuluyang maging circus o maging entablado ng komedya ang ating Senado. Sulitin po natin kahit paano ang gagastusin natin sa mga iuupo natin. Subukan natin ang mga sinasabi kong mga bagong muka na walang kakayahan at walang panggastos sa mga pag-iikot sa buong Pilipinas para ikampanya ang kanilang sarili. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Ipa-flash ko po itong aking mga sinasabing mga tao. Hindi ko po ito talagang isinasaksak sa inyong desisyon. Ito lang po ay aking choice. Pero kung meron pa kayong ibang nakikita na sa tingin nyo ay karapat-dapat or higit na karapat-dapat sa kanila at hindi naman yung aking tinutukoy na mga pag-aaksaya lang ng pera na mga senador na hindi talaga nag-perform, eh nasa inyo po rin yan. Pwede nyo pong palitan ng iba rito, pero itong akin ay sa pangsarili kong desisyon, pangsarili kong obserbasyon, yun po lang sa akin. Thank you so much at again, para doon sa mga bago lang dito sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at pakishare po natin
Dahil sinasabi ko nga, especially ang mga Gen Zs, ang millennials, tayo po ang pag-asa ng bayan. Yung inyo pong choice ng mga kandidato. Kaya palaganapin po natin to, ipasa-pasa po natin to sa kapwa nating millennials, kapwa ninyo millennials, at kapwa nyo Gen Zs. Nang sa ganon, ma-enlighten sila, mamulat ang mga mata nila na ang inyong sektor, ang malaking bilang, ang malaking makakapagbigay ng malaking pag-asa para magkaroon ng pagbabago ang ating bansa. Iboto po natin yung mga merong magandang plataforma, merong magandang pinakita na nung nakaraan, at tanggalin na po natin yung mga paupo-upo lang sa Senado. Ang laki po ng gastos natin dyan. Maawa naman po tayo sa ating bayan. Anyway, maraming salamat po ulit at hindi po ako magsasawa doon sa aking Ijemor's Prayer. Aalalahanan ulit natin yung mga nakaupo pa ngayon ng mga public servants. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Thank you so much, mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayong muli.